Hello, good morning guys. Magandang umaga sa ating lahat dyan. So, andito pa rin tayo sa Bora. It's our third and final day na sa Bora. Actually, yung shoot natin is the first day lang. Pagdating ko. Tapos sa hapon, yun lang yung shoot ko talaga. Nag-shoot ako yesterday. Kaprunggot lang for the family and some friends. I saw Atom Ungson here. Yung isa sa mga wedding host, no? Sa mga Lodi nating wedding host. I saw him here together with sisters and families and mga titas. So, shoot din namin, we offered to shoot them yesterday din, para at least meron din sila tita dito na shoot. And then, syempre, yung family ni boss, sinut natin since day 1. Tapos day 2 ngayon, day 2 kahapon. So, a lot of free time. Pero, yun nga, hindi naman masyado nakapag free time kasi napakainit yesterday. So ngayon, walking muna tayo together with my cam. Siyempre, dala pa rin natin yung 35, no? Sa 35 tayo. Actually, may 85 ako dito sa kabila. Pero, siguro 85 muna. So, try to extend this one. Tingnan natin kung anong itsura. Wow, masyadong. Pero, okay naman siya. Hindi ako. Masyadong malayo. Ngayon lang tayo gumamit ng selfie stick. Pero at least, okay naman. So, lakad-lakad tayo. Then sa White House tayo naka-check-in. There you go. Sa White House tayo naka-check-in. And a 360 view of Boracay. Saturday, April 15. Kasi 'di ba may bagyo. So, ang iniisip namin is dahil may bagyo, usually kasi Friday nagdadatingan. So, parang wala masyado nagdatingan kahapon. So, wala ring nightlife kagabi. So, ibig sabihin, parang nag-pass sila this week. So, baka next week magdadatingan ng tao. Or naubos na ng Holy Week. Pero hindi eh. Marami rin tao. Yun. Yun sila. Nasa station 1 to. Malayo pa yung station 2. Pero, so, lakad lang tayo. Kayo guys, kamusta ang ating mga shooting dyan sa mga tropa? Di ba tayo nahihirapan? Tuloy-tuloy lang ha. Ito biglaan lang to pero actually I PM some people. Niyaya ako mag-Boracay pero busy lahat eh. So yun, yung shoot natin, it's a proposal shoot lang. Day 1 lang yun. We arrive at around, siguro dumating ako dito mga 10 a.m. Tapos yung shoot natin is 4 p.m. On the April 13. Tapos kahapon, sinut ko lang sila uncle sa umaga. Birthday nga pala ni uncle kahapon. So, sinut ko lang sila sa morning. Kasi gusto niya mag-paddleboard. So, sinut ko lang siya. Tapos, some reactions with the families. And then, birthday nga ni uncle. So, later at night, sa mga alas 4 ng hapon, sinut ko naman yung mga titas. Few shots lang sa beach. Medyo napagod sila tita. Kala nila isang group shot lang. Alam mo naman, pag sinimula natin yung shoot, hindi tayo ganun. Hindi tayo isang shoot lang. Diba? Bakit nga pala ako naka-chinelas? Yun, paano ako? Yan. So, paano tayo? Paano lang. Kasi para maganda-ganda yung paa natin. Maganda-ganda yung paa. Hoping sana na actually may content sana. May ma-interview sana. Pero ang nangyari, mukhang hindi nagising eh. A friend of ours from tayo sa water. Check natin yung lamig ng tubig. Boracay for you. Boracay. Ayan, diba? Tinang mga late kanina. About 2 minutes walk lang. Tapos yung walk ko pa hindi pa masyado. Dito tayo. Dip natin yung ating foot sa water. This is my second time
here at Boracay. Yung una is yung wow, it's cold. Ay, hindi naman. Yung una is our yung ano natin, prenup natin. Ayan. Sa tubig na tayo. Sa tubig na tayo. Hindi ako naliligo sa dagat. Hindi ako naligo sa dagat dito. Sa CR ako naligo. Kahit sa pool di ako naligo. Yun. So, sarap. Eto. Maya siguro mag-breakfast na tayo. Pero wala talaga yung wala talaga si ang sanang interview natin. Actually, debut and wedding photographer siya. Then, ang business niya is sa Morong Rizal. Sa Morong Rizal. Tapos, about a month ago, may nag-offer sa kanyang travel and tours na stay dito sa Boracay. Kasi may project sila na i-include sa kanilang package ng travel and tour is the photo and video. Mga short reels. So, yun. Stay siya dito for 1 month na. So actually wala namang hindi namang contract yun na for 3 months or something. Basta. So pilot project siya ng isang travel and tours na I think okay naman. Ganon. So sana yung plano nating interviewin. Sabi ko magising siya ng maaga kasi nag-dinner kami kagabi. Niyaya ko siya, sabi ko from station 2 siya. Sabi ko tara punta ka ng station 1. Ano tayo? Eh wala. Ano yan, andyan na yung araw eh. Dapat na-interview ko na siya pero wala eh. So, exercise ang Dragon Boat team. So, may Dragon Boat team. Together with their boat. Somebody's snorkeling. Again, sa beach tayo, lalakad-lakad. Mamaya ang flight ko. So, may complimentary service naman yung White House sa may port area. So from port area, yun, ako na lang magbabayad ng manunong pa boat to Katiklan, and then from Katiklang port also to airport. Yun yung mga transfer service. Pero ay ano na lang naman, travel light naman, actually 2 bags lang with my camper and then this one. Ganun. So, ayan, malapit na tayo. Ang laki na niya. Oh, ayan na siya. Diba? Siguro lakad-lakad lang ako. By the way, yung ano natin, 7 minutes na. Kaya nga pala sa mga tropa natin, Spartans. Ayan, photography enthusiast. Magandang morning sa inyo dyan. Kung nasaan man kayo. Alam naman natin na syempre, marami pa rin tayong mga hurdles, marami pa rin pwedeng pag-aralan. So, isa rin yan sa yesterday, dami ko rin natutunan. Dahil nga syempre, nandito si boss. And then, nag-shoot ako. Diba? Yung mga point, yung mga simpleng tips na binibigay sa atin guys. Kaya kunyari, kahit nakakwentuhan lang, take heart natin yun. Napakalaking tulong yun. Yung iba kasi, parang pag hindi nag-formal, parang hindi formal na gusto nila, hindi formal. I really like to be formally trained, ganyan. Pero sa totoo lang, no, pag sinabi sa iyo, kita mo yung background, check niyo yung background, kung actually it's a great tip na eh. Kung isa buhay mo, marami nagtatanong sa akin, daw parang ang linis ng shots ko. Kasi nga I took it heartily yung pagsabi na okay, check mo muna yung background bago mo ipwesto yung tao, check mo yung light, 'di ba? Pag paulit-ulit, guys, hindi tayo alam mo yun? Kasi hindi natin yung mga sinasabing ganun. Hindi natin sinasapuso, hindi natin okay, check yan. Parang iniisip natin pag sinisi yung isang picture natin, may kalat sa likod, yung horizon, miss yung horizon. Kagaya niya, yung horizon ko, pag nilagay sa liig, hanggat maaari, iwasan, hanggat maaari, di ba? Pag candids, walang problema. Pero pag nakikita, post shot ba yan? Post shot, pero bakit nandyan? Pwede ka namang medyo angat mo, pwede mo namang ibaba. Pag ibaba kasi pangit, kasi yung tapos yung sa buhok. So mas maganda siya, ganyan, para yung separation ko. So,
Yung mga ganon, simple, nakikita ko, paulit-ulit. Papakita ng photo, sasabihin natin, oh, be aware of your background. Tapos after 3 days, another shoot, another post. Ganun naman, background na naman. Meron na naman sa background. Hindi na naman straight yung horizon. So, for me, siguro, ang pinaka mas malaki is, pag nanghingi tayo ng ng CC or kahit hindi tayo nanghingi, diba? Pag may mga nagbigay sa atin ng tips, talagang seryosohin natin, pakinggan natin, hindi yung pinakikinggan lang natin tapos punta rin naman sa labas. So during the shoot, hindi natin siya bit-bit, diba? I don't know, siguro nagdaan din ako sa ganun, pero kaya nga ina-advise ko ngayon, kaya tinatakil ko ngayon kasi nga para to save time, din sa mga baguhan, sa mga kagaya natin na hello, be aware na dito, isipan nyo na kasi ang lalaki na ng tips na nabibigay pero as if parang walang nangyayari, yung paulit-ulit, hindi mo chinek yung background, nakafocus ka parati sa subject, mas madalas hindi mo nakikita ilaw. Diba, yan lang naman ang basic dyan unang-una, diba? Kasi hindi na dapat pinag-usapan ng gears Kasi diba nasa GC natin, nakalagay na, pati sa page natin, diba? Read your manual, diba? You read your manual, diba? Understand, diba? Learn, and then practice, diba? Kailangan intindihin mo yung manual mo, unawain mo, diba? Sahin mo siya, unawain mo siya. Nandun yung camera, dapat kasama mo yung camera para alam mo, and then practice mo. Hindi mo siya binasa ko na yung manual, okay na. So sa next shoot, wala, diminuwa ka yung camera mo, hindi ka nag shoot. Kaya nga, read yung manual, isa-isahin mo lang, by piece lang. Ito pala yung tungkol aperture. Okay, hold mo yung punta ka sa likod bahay, palikutin mo yung aperture, shot ka. So, pwede mo namang i-reformat yung parts, diba? Yung iba nagtataka, you shoot, di ba? Nag-prenup ako, I shot film. Kamusta naman? I have 2 rolls, one color and black and white. And yung buong prenup, yung main, ang gamit niya is the digital. Ako ang nakatoka sa film. Pero di ba? Hindi ko pa nakukuha. Pero pinakita ko yung sample, guys. Kasi nga, I know my gears. So, pag alam mo kasi yung gears mo, diba? Few adjustments lang yan. Kunyari, may bago kang camera, ibang model yung camera, ibang brand yung camera. Few lang yan. Kumbaga, buttons lang yung pag-aaralan mo ulit. Kasi alam mo yung alam mo kung paano tumatakbo yung camera. So, dapat hindi na usapin yun. Unawain nyo muna yun, guys. Promise. Hindi kayo makaka-move on. May there will come a time na ang ganda ng shots nyo, tapos yung susunod na shot, ba't ganun ang pangit na naman? Ba't parang hindi maganda? Kasi nga, parang parang hindi natin naintindi masyado. So, parang nagkataon lang na maganda yung shot natin this time. Tapos yung susunod na shot, ba't ganun na naman? O tingnan mo naman, ang shoot ko, diba? Nasa beach. Yung Boracay ang pinaka-pino at saka pinaka-puting beach. Pero nag-shoot ako ng 10 AM. Hello, kamusta naman? Just to capture. Nakita nyo naman mga shinare ko, diba? Pero, diba? Kasi alam ko i-adjust. Hindi properly expose yung shots ko. Talaga ako na underexposed talaga. Kasi nga, ayan na. Sabi siya, ang lapit ko. Nag-underexposed talaga ako. Kasi, yun nga, super white super white yung super init, kaya maitim din yung mukha ko, guys, sunog. So balik na ako. Kaya yun din, guys, tingnan natin, tapos tingin ko natin sa puso natin yung mga sinasabi, kasi paulit-ulit na lang, hindi sermon to, guys, reminder lang, kasi medyo napapansin ko kasi yun, diba? Same old, diba? Same old age, same old. We're expecting na alam nyo na yung gears nyo.
Kasi yun ang general rule natin. So sana maging kapulutan ng aral, no? Sana naman na may na-take kayo sa pinagsasabi ko dito habang iniinggit ko kayo nasa Boracay. Sana wish ko lang na basahin ulit natin yung manual. Tapos this time intindihin na natin. Kasi tatatlo lang iniintindi natin, guys, eh. Tatatlo lang yan. 'Di ba? Aperture, shutter speed, saka ISO. Tatatlo lang yan, guys. Tapos pagdating sa composition, yung the story, tingnan mo yung story, tingin ka ng ibang trabaho. Sa totoo lang, tingin ka ng ibang trabaho. Hindi ka titingin dahil para sabihin, ay, ang ganda ng shot niya kasi ang ganda ng gamit niya. Hindi ka titingin dahil sa ay, hindi, mas maganda yung shot ko sa kanya. Tingin ka para pag-aralan, guys. Nonsense yung ganong kaisipan. Yung pag nakakita ka na maganda, ang ganda ng gamit niya, pangit kasi gamit ko. Anong natulong sa'yo nun? Meron ba? Di ba wala naman? Yung naitulong sa'yo yun. Eh kung sabihin mo na lang, okay. Technically, saan niya pinost? Saan niya nilagay sa frame? Anong ilaw niya? Di ba? Huwag mo nang isipin kung anong gamit na gamit niya. Di ba? Kahit naka 600mm siya. Tapos may kit lens ka. Syempre hindi mo abot yung Pero definitely, may tao dun sa framing niya, di ba? Kahit 600, ang layo nga niya lang. So, di ba may matitik ka pa rin? Saan niya screen up? Ano yung emotion na nilagay niya? Ano yung background niya? Background niya blurred. Syempre, naka 70-200. Background niya super blurred. Kinuha niya ng tight. Ano ba bang pwedeng gawin dito? Ganon. Ang isa sa mga negative, sa tinagal-tagal na, nakikita ko, ang isa sa mga negative side ng Filipinos is taking pride of something that we have, na dumarating sa punto nang hindi na siya nakatutulong sa atin. Like na yung kunyari, natural, mas maganda yung gamit ng iba. Mas maganda talaga yun. Di ba? Ang problema, na-hurt tayo kasi hindi tayo nakabili ng gamit. Ganun naman lahat eh. Ako rin naman, di ba? D3200 kit lens. Di ba? Anong problema ron? Ang problema, na-hurt tayo, natutuon yung isip natin sa magagaling lang sila. Isipin mo yun, nag-uubos ka ng oras, kakaisip, saka nararamdaman mo, magagaling lang sila kasi ang gaganda ng gamit nila. Pag gumanda rin ang gamit ko, madali lang yung shot nila. So, naubos yung oras mo doon, hindi kagaya ng, okay, ang ganda ng shots mo. Paano ba to? Tingnan ko nga yung background. Saan bang galing yung ilaw? Dito. Tingnan ko yung background. Yung background, tingnan mo. Pinasok niya yung ulo ng tao sa Pinasok niya yung ulo ng tao sa may mga trees. Kasi puro puti. Yan, ganyan. Tingnan mo, pinasok ni Kuya Randy yung ulo niya sa may sky. Para yung horizon nandito sa ilalim. O kaya, pinasok niya yung ulo sa dagat. Para straight up yung horizon, yan, mga ganyan. Pinasok niya, over yung shot, di ba? Tapos, paano nangyari? Yun. Ayan, short side na yung lighting, Ito, broad side na, di ba? Ayan, tinan mo, nilagay niya sa liig, di ba? Di ba napapansin naman yun, Kagaya yung shot na shinare ko kahapon, 18 minutes na tayo. So, tingin 20 minutes lang. Yung shot ko kahapon, ang nakalagay doon is, sabi sa akin, ang linis-linis daw. May mga tao sa likod, so dahil may tao sa likod, automatic meron akong lente na 1.4, so pump siya ng 1.4. I'm using 85 para blurred sila, hindi sila makita. Why? Kasi parang attention mapunta dun sa subject ko lang talaga. Dahil Boracay, maputi, mainit kahapon, mainit, maputi, so talagang super white talaga lahat, di ba? Pero bakit hindi ko sinama yung trees? Kasi nga gusto ko dun sa, ang focus ng attention is dun lang sa subject ko. So, ba't ko isasama yung trees? Sinadya ko talaga. Pero hindi ko mapaalis yung mga tao. So, ginamit ko yung aperture ko para i-blur sila kahit na super 8,000 na yung shutter ko. Di ba? Kahit 8,000 na yung shutter ko. I think mga 3 PM yun 3 PM. 8,000 na yung shutter ko at 1.4. May dala akong ND filter. Sinubukan ko muna kung kakayanin. I shot it under. 'Di ba? Yung general rule na native ISO, so 100.
Eh di ba may yung mga camera meron bumibilaw sila sa 100. Kahit na hindi ko ginagawa yung ginawa ko yun just to make that shot. Para maging under ng konti. Oh. Sabi, malinis daw. Sabi ko, malinis nga, tingnan. Pero may mga tao naman, di ba? May mga tao blurred nga lang. Pero ang problema, sa tingin ko, pag tinanggal ko yung mga tao na blurred, magmumukha na siyang nasa langit. O kaya nalutang. Diba? So yung mga ganon, pinag-iisipan. Matuto tayo sa mga tropa natin yan. Dami-dami na nag-share. Sa grupo, ang dami ng magagaling, guys. Super dami ng magagaling. Kaya medyo nag-hands off ako sa mga advices. Kasi para hindi naman sa amin galing, hindi lang point of view namin. Marami tayong magagaling dyan. At kagaya nga sinasabi ko, inaano namin talaga sa lahat na magsalita. Pinupush namin lahat na, magsalita naman kayo. Bigay nyo naman yung inyong ideas. Para may 21 minutes na to. Sige. Bye-bye na guys. Specifically, yun, sa Spartan to, no? I-post ko to sa page. Sa To All Spartans group. Sa ating mga photographers. And see you again siguro. Mukhang wala akong na content dito. Mukhang hindi nagising yung supposedly guest ko. Kaya wala akong magiging content. Pero parang exercise nito. Tapos papaserve na lang ako ng breakfast. Nandito naman ako. Lapit na. Kalakad. Ayun, tinan mo. Ayun lang siya. Di ba? Yung ang dami nagpipicture agad to. Tambak-tambak lang. Sige, bye-bye guys na muna. See you sa susunod. Kung may mga katanungan kayo, specifically kung gusto niyo sa akin tanungin, you can PM me naman. Pero sorry guys kung hindi ako masyado mag-chat. Kasi ang hirap mag-chatting guys. Lalo na pag may mga bagay na kailangan i-explain. So pag be sure na pag nag-chat kayo sa akin personal message, may mga inquiry kayo, may mga tanong kayo or something, may papasisi kayo, be ready kasi tatawag ako. So usually calls talaga para at least, di ba, I can share din my PC para makita niyo kung ano yung mga pointers din. And just hook me up guys. And ganun, sana hindi kayo ma-dishearten sa mga sinabi ko. Minsan talaga kailangan natin ng medyo mangungurot ng konti para naman magising naman tayo, no? Dami-dami na eh. Pero nga, happy shooting guys. Again, read your manual. Diba? Understand, learn, then practice. Kailangan naintindihan, hindi yung binasa lang. Pag naintindihan nyo yung tatlong pointers na yun, super easy. Maraming pwedeng ihambing na pwedeng gawin. Okay, sige, bye-bye guys. Andito na ako sa nasa labas na rin si Tito, yung ating birthday boy yesterday. So, nakita ko na siya. Bye-bye from Boracay. See you again soon. Actually, may shoot uli ako dito. Yan. May shoot uli ako dito. At sana isa sa mga Spartans ang makasama. Okay. Bye-bye guys.